News all the time. RW 95.1 FM. Your 16th, 20th, 24th, and 27th KBP Golden Dove Awards Best Provincial FM Station in the country. You're listening, buddy, all day. RW 95.1 FM. Proud member of the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nuka rin ka pa. Jenny na ka. Halika na, RWFM. Join na, doing a date with the best station. Jenny na ka, radio 95.1. 95.1, Jenny na ka. Ang mga kuro-kuro na inyong mapapakinggan ay tanging opinyon po lamang ng mga panauhing tagapagsalita at hindi sa pamunuan ng himpilang ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Bilang mga mamimili, ikaw ay may karapatan at tungkulin. Alamin ang mga ito sa Mamimiling Pinoy, ang inyong 26th KBP Golden Dove Awards Best Provincial Public Affairs Program. Tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga, dito sa RW 95.1 FM. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat na aming pong mga taga-subaybay dito sa ating palatuntunang ang Mamimiling Pinoy. Ito po yung lingkod na si Tyra. Happy morning everybody. At atin din pong makakasama sa ating 30 minutong programa ang aking partner na si Gio. Good morning! Good morning po sa lahat. Ang oras po sa buong Kapuluan ay ganap na 3 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. Kamusta po kayong lahat? Muling nagbabalik ang programang Ang Mamimiling Pinoy dito sa RW 95.1 FM. Ikaw, kamusta ka naman after mong maturukan ng flu vaccine? Hopefully, maayos yung magiging pakiramdam ko ngayon kasi wala pa kaka-inject ko pa lang. Siguro after an hour doon mararamdaman ko na yung sakit ng katawan. Kasi yun yung usual na nararamdaman ng mga tao. So, obserbahan kita until later. Sana Okay? hindi ako bumagsak. Hindi naman yan. Okay, so nabanggit mo natin yan. It's because sayang po ang mga flu vaccine. So, i-avail nyo po yan kung meron pong ibinibigay sa inyong respective barangays, sa di kaya sa inyong respective workplaces. Sayang po. This is for free. At samantalahin po pagkakataon kasi as far as we know, mag-expire itong mga to ng before the month of January. So, sayang. So, maya-maya ako naman ang magpapatusok. Okay? Okay, so, ating pong makakasama dito sa ating palatuntunan. Live via Zoom ang ating mga katuwang mula sa Department of Trade and Industry. Unahin muna natin ang ating parating nakakasama sa programa, ang Information Officer na si Sir Nerson Ray Romero. Good morning, Sir Nerson! Good morning, sir. Yes, good morning, DJ Tyra, Sir Gio. Okay ba yung audio ko? Ayan. Okay Ayan. ba siya? Minaximize ko po dito ang volume. Okay. Oo. Yeah. Good morning ulit, syempre sa lahat ng ating mga tagapanood at tagapakinig, no? Sa isang episode ulit ng Ang Mamimiling Pinoy. Ayan, DJ Tyra, Sir Gio, we are glad to nasasamahan tayo ngayon. We will be joined, of course, by no less than ang pinakapoging provincial director ng DTI Zambales. Ayan, nakahabol po. So, si Doc Enrique Tacbad, Doc Ike, yan po. Doc, and of course, we have our Senior Trade Industry Development Specialist naman din, still from DTI Zambales, si Sir Neil John Fabay. Ayan po. Yon, okay. So, pabatiin po natin muna sila isa-isa, Sir Nerson. Again, could you please do the honor sa pagpapakilala sa kanila one by one para individually they could greet our listeners. Ayan, sige. Unahin ko na lang si Doc. Alright. Good morning, Doc Ike. Okay lang po ba kayo? Naririnig niyo po ba ako? Yes. Okay. Sige. Ladies and gentlemen, please welcome the Provincial Director of DTI Zambales, Dr. Enrique Tacbad. Doc? Magandang umaga, Sir Nerson, Ma'am Tyra, and Sir Gio. Sa
bibigay ng oras sa kagawaran ng Kalakalan at Industriya Region 3. And for this particular episode, makakasama po ninyo ang ating DTI Zambales Provincial Office. Yeah. Magandang umaga at mabuhay po tayong lahat. Magandang umaga po sa inyo. Bakit ang na-observe ko naggagandahang lalaki po ang aming mga kasama ngayong umaga na ito. Hindi po nabanggit sa amin ni Sir Nerson na it will be a beautiful day because of you guys. At we are so happy to have you po. Uy, ito po ang Zambales isa po sa mga paborito kong lugar na malapit po sa Pampanga sapagkat napakaganda po ng Zambales, sir. Ang gaganda ng mga beach, ang sasarap ng mga mangga po ninyo at iba pang mga prutas. Kaya ako, looking forward ako every summertime, malapit na yan. O Gio, kung gusto mong unang-una mag-trunks, ganon, sa beach, visualize mo ba yung sarili mo? Flex yung katawan ko na... Naka-flex, oo. Tapos gamit mo yung mga products from Zambales. Tapos, meron kang hawak na mango shake. Mangga. Sarap. O kaya mangga mismo. Pwede. Okay. At eto, makakasama rin po natin, Doc Enrique Ike Tacbad. It's nice to have you po. At atin din pong makakapiling via Zoom ang Senior Trade Industry Development Specialist DTI Zambales, Sir Neil John Fabay. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning po sa ating lahat, sa lahat po ng mga tagapasubaybay po ng ating RW 95.1 po sa ating mamimiling Pinoy. Salamat po sa pag-invite po sa amin dito sa inyong programa. So, sa lahat po ng consumer, Region 3 consumers and sa Zambales po ay ingat po tayo at magandang umaga po. Magandang umaga rin po sa inyo. Ano bang pag-uusapan natin ngayong morning, Gio? Ang pag-uusapan po natin is Ikot Palengke Program ng DTI. Nako, gustong-gusto ko yan, nag-iikot ng palengke. Alam niyo po kami mga babae, Sir Nerson, Doc Ike, Sir Neil, mahilig po kaming ikutin ang buong palengke o di kaya buong supermarket, buong mall para makita namin ang mga magagandang produkto at the same time, pinakamura, the best deals in town. Okay, so ano po ba itong ikot palengke program naman ng DTI? Yes, oo. Kung kayo DJ Tyra matyaga, kami naman diretso na lang dun sa diretso na agad sa aisle. Yun na, wala na kaming doon. Oo nga, no. Ito nga ang tanong ko. Sir, since we are dominated by gentlemen in our program for today, gusto kong malaman, bakit nga ba ang lalaki pagdating sa pagbibili, pag-shop, isang direction lang. Yun dun lang. Bakit kami? Ikuti pa namin ang lahat. Gato yan, DJ Tyra. Kung ipupunta mo kami sa mga tools, mga equipment, o kaya mga sports gear, yan, iikot at iikot din kami. Pero pagdating sa grocery, ayan, kukunin lang namin yung nakalista. Okay. yun na yun. Diretso punto. Gusto ko tuloy nakalista. Ang nakakatawa dito, yung mga listang binigay ni Mrs. po sa inyo, ang tanong, lahat po ba yun ay tama ninyong nabibili? Actually, makakalimutan pa. Kailangan pang i-video call. Yun diba? Ang galing ng technology ngayon. Mabilis mo nang matatanong si Mrs. Tama ba tong aking binibili? Yeah. Okay. So, ano itong ikot palengke program ng DTI? Yes, sige. Ako na muna. Ang Ikot Palengke program po ng DTI ay isang initiative po ng ating ahensya na upang matiyak natin yung mga pangunahing bilihin natin o yung tinatawag nating mga basic necessities and prime commodities o BNPC natin ay sumusunod yung ating mga nagtitinda sa suggested retail price o yung guidelines yung guide natin at upang protektahan syempre ang mga karapatan ng mga mamimili laban sa mga hindi makatarungang presyo at o produkto ginagawa po ito sa pamamagitan ng pag-iikot ng ating mga associates particular na itong ating Consumer Protection Division ng ating mga provincial offices sa ating mga palengke at yung mga malalaking establishments o maging grocery stores natin. So yan po at isa nga po rito ang probinsya syempre ng DTI na consistent din po, regular na nagkakandak ng monitoring activities o yung Ikot Palengke program natin. Gaano naman po kahalaga ang Ikot Palengke program para sa mga mamimili, Sir Neil?
Yun po ang mahalaga po ang ikot palengke pagdating po sa ating mga consumer at saka business establishment. Dito nagiging visible yung ating mga ahensya ng gobyerno, yung Local Price Coordinating Council natin na binubuo po ng government agencies and local government unit. At syempre kasama natin yung consumer organization dito ng bawat lugar na kung saan dito ay sinusuri nating mabuti ang presyo, kalidad, at labeling ng mga produkto upang maprotektahan ang ating mga mamimili. Okay. At paano po ba isinasagawa ang ikot palengke? Ayan si Doc Ike na lang siguro, PDI, paano daw sinasagawa yung ating ikot palengke? Ma'am Tyra, ang Ikot Palengke program of the Department of Trade and Industry, particularly dito sa lalawigan ng Zambales, we see to it that nabo-monitor natin ang presyo ng mga pangunahing bilihin, and at the same time, yung parati natin tinatawag na tinimbang ka, ngunit tama, ngunit kulang. Okay. So, basically for DTI Zambales, visibility for the Department of Trade and Industry ay napakagandang programa upang mabigyan kaalaman ang ating mga mamimili, and at the same time, yung mga business establishments na may mga alituntunin at regulasyon ang pamahalaan na dapat sundin ng bawat isa sa kanila upang there's always value for money. At ito naman talaga ang gusto nating mangyari para magkaroon ng inclusive economic growth on part of the consumers, the government, and at the same time, yung ating business partners. At sa Zambales nga po, we have organized the Olongapo Zambales Market Masters Association upang mapabilis, mapadali ang mga programa ng kagawaran ng kalakalan at industriya as far as consumer welfare and protection is concerned. Salamat po sa ibinahagi yung impormasyon, sir. At ano naman po yung mga produkto ang sakop ng monitoring? Sir Neil. When it comes to Ikot Palengke program po natin sa Department of Trade and Industry, when it comes to basic and prime commodities po, dito po minomonitor ng DTI yung mga basic and prime commodities, yung mga instant noodles, mga canned goods, mga candles, mga tinapay, mga luncheon meat, mga corned beef. When it comes naman sa jurisdiction po ng Municipal Agriculture Office or Department of Agriculture, minomonitor po nila yung mga agricultural products. Dito naman po sa ating local government unit, kasama natin ang BPLO at saka Treasurer's Office. Dito, minomonitor nila yung tamang timbang ng mga weighing scale pagdating po sa ating timbangan, sa ating public markets. Yun po yung mga produkto na minomonitor po natin when it comes to Ikot Palengke program. Pagdating naman po sa timbangan, paano po ba natin na-check yung calibration ng mga ito? Kasi may tendency itong mga to na magbago ang ano nila, di ba? Kung minsan, kinilom ng isa, after some time, bigla mag-iiba, mag-move na yan. Kasi ang nanay ko, meron siyang timbangan dati sa bahay at nakikita ko rin yun, may tendency na ano. So, yan ang ating question, sasagutin niya ng ating mga kasamahan, ng ating mga guest mula sa DTI. Sa ating pagbabalik, kaya naman, huwag na huwag po kayo maglilipat ng inyong stasyon. Magbabalik po ang ating programa. Inyo pong pinakinggan ang Mamimiling Pinoy. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Your Countryside Radio is now online. Visit our website at www.rw951.fm and click RW Online Streaming on the upper right corner. RW Online Streaming is powered by Bitstop Networking Services Incorporated. And you know what?
Looking to boost your business? It pays to advertise with RW 95.1 FM, The multi-awarded Best Provincial FM Station, proudly recognized by the KBP Golden Dove Awards. with years of experience, a powerful on-air presence, and an ever-growing digital community. RW connects your brand to thousands of loyal listeners every day. From engaging radio broadcasts to dynamic social media campaigns, RW 95.1 FM is your perfect partner in business growth and exposure. ready to take your business to the next level? Call RW 95.1 FM now at 045-963-9595 local 103. Or 0919-065-0061 or email rw951fm@yahoo.com. RW 95.1 FM. Your partner in business success. Lukarin ka pa, Kenila ka. Ito po ang Mamimiling Pinoy. Kayo po'y nakatutok dito sa ating palatuntunang ang Mamimiling Pinoy. Kapiling pa rin po yung lingkod na si Tyra, ang aking partner dito sa studio na si Gio at ang mga naggawa-gawapuhan pong officers mula sa DTI. O diba? Ang ganda ng mga smile nila. Yun yung waging-wagi ngayong morning. Ang Senior Trade Industry Development Specialist DTI Zambales, Sir Neil John Fabay. Ang Provincial Director ng DTI Zambales, Doc Enrique Ike Takbad. And ang Information Officer ng DTI Region 3, Sir Nerson Ray Romero. Usapang Ikot Palengke Program. Pala pinatugtog ko yung song ni Sarah G dito, yung Ikot-Ikot lang. Pakakanta ko na lang kay Gio. Na mamaya sa ating extra, ikot-ikot lang tayo mamaya. Okay, so may hanging question po tayo. Pagdating po sa mga timbangan, paano po ba natin na-check yung calibrated po ba ang mga ito? Or how frequent bang nakakalibrate po ang mga to? Yes. Pagdating sa pag-check, no, DJ Tyra, meron tayong mga dala-dala. Meron silang mga dala-dalang standard na weights. Yan, yung mga saktong, hindi ko alam kung 1 kilo ba yun or something. Pero variety yun eh. Iba-ibang kilo yun. Tapos yun yung ilalagay dun sa timbangan para ma-check kung yung 1 kilo nga ba tama yung calibration ng ating timbangan. No? So yun yung ginagawa ng ating pagmo-monitor. At meron sa part naman ng ating mga mamimili, no, sa mga namimili sa palengke, meron din tayong mga pambayang timbangan, yan, timbangan pambayan. Tama yes yung po. Term ko, PDI, no? Yan, para doon natin pwedeng i-test yung ating mga pinamili. Kumbaga, 1 kilo yung sinabi ng tindera, yung timbangan pambayan natin, i-check natin doon. At ayan, pwede ring dagdagan ni Doc ay kung paano nila, actually marami na silang nabigay na timbangan pambayan sa Zambales last year. Doc ay, if you may. Yes. Ma'am Tyra and Sir Gio at sa ating mga mamimili, bago gamitin ang timbangan, this should be registered sa local treasurer's office. May ganun pala. There are municipalities and LGUs that requires every 6 months na kailangang i-register ang kanilang mga timbangan. At pag nag-register, doon makikita kung tama nga sa timbang or ang sinasabi nga natin whether they are calibrated or not. So pag registered, ang presumption registered, meaning calibrated yung timbangan. Pero during the Ikot Palengke program, yung nga sinasabi mo kanina, Ma'am Tyra, may mga wear and tear yung ating mga timbangan kasi gawa rin lang ng tao ito. Then we see to it na pag nilagay namin ang 1 kilong test weight, dapat hindi siya kukulang dun sa 1 kilo. Pag nagkulang ng 2 guhit, 3 guhit, and so on and so forth, we confiscate through the local treasurer's office. At kung talagang pwede pang i-calibrate, then the local government unit will look for a calibration entity. Particularly, ito yung mga DOST personnel upang dalhin doon. Pero pag talagang defective na yung timbangan, hindi na binibigyan ng penalty
Generally, these are confiscated and eventually distracted by the local price coordinating council. Sabi nga ni Sir Nerson, Zambales is lucky to have Governor Ebdane because this year, early part of January 2024, lahat ng public markets dito po sa lalawigan ng Zambales ay binigyan na po ng timbangang bayan due to the Department of Trade and Industry Zambales Provincial Office. And our CBC has provided timbangang bayan for the 4th and 5th or 6th class municipalities po. So lahat ng mga mamimili, kailangan lang ay vigilant sa pagbili kasi nga sinasabi ko kanina, there should always be value for money. Meaning pag 100 pesos per kilo, dapat yung binili natin worth 100 pesos. Okay. Doc, ito may irereklamo ako. Yung timbangang ginamit ko kamakailan lang, mukhang nagsisinungaling kasi lumitaw ang bigat ko doon, sir. Kasama din po ba ito doon sa sir? Mga timbangan yung sinasabi natin, pinag-usapan natin. Kasi hindi ako nag-agree eh. Overweight ang lumilitaw eh. Yeah. So pwede i-complain po yung mga ganun timbangan, sir? Yes. As long makikita naman natin, ang ano dyan is you have to go to the market master's office. Kasi ang market master din naman, they see to it that timbangan is okay. Meaning, naman sila nagte-test weight din sila ng mga timbangan. Kasi iba't ibang klase pong timbangan, no, sir? May timbangan na yung may bilog siyang gano'n na nasa taas. May timbangan naman na pwede ka sumabit. Mayroon mga timbangan na aapakan mo. Pang tao naman yun, di ba? So, yung mga timbangan po ba ng timbangang bayan, ano po usually ang itsura ng mga ito? Generally, these are hanging. Yung mga regular na hanging timbangan natin. Okay, hang. So, tama ako, may hang. Tapos, nakalagay sila sa isang parang kulungan na maliit. Okay. Para hindi nagagalaw. Nabubuksan ng ating mga market masters. Kasi alam naman natin, pag may mga regulation, mangilan-ngilan o karamihan sa ating mga tindero-tindera, nasisira yung timbangang bayan. Kaya we have to secure the timbangang bayan also. Alright. At para po sa kabatiran ng lahat, no, ano po ba yung ginagawa kapag may nakitang paglabag tulad ng overpricing o defective weighing scales? When it comes, ang ikot palengke program kasi ay more on advocacy and awareness. Yung kasama po, nabanggit kanina, nakasama po ang Local Price Coordinating Council at mga consumer organization dito, nagiging visible yung mga government agency para makita talaga na ano po sila sa monitoring enforcement. Dito, binibigyan lamang po ng mga babala na para itama po yung mga paglabag nila. Pero kung ito ay seryoso, when it comes to Consumer Act of the Philippines saka sa Price Act po natin, ay binibigyan po sila ng mga notice of violation. When it comes to defective weighing scale naman, nabanggit kanina ni PD Ike na kino-confiscate yung mga defective weighing scales at dinidistract na through our local government unit. Okay. Sa parte naman po ng mga nagtitinda, nakakatulong po ba ang ikot palengke sa mga tindera at sa mga establishments? Yes, Digitira, malaking tulong ito dahil ito ay parte ng ating education at awareness para sa ating mga mamimili rin tulad ng SRP at syempre yung mga regulasyon, yung mga regulations, mga batas na kailangan nilang sundin, no? Give and take lang naman to para sa ating mga mamimili at sa ating mga nagtitinda, no? Ito ay para syempre matulungan silang makaiwas din sa paglabag, no, sa mga batas at mapabuti pa ang kanilang negosyo at syempre yung goodwill nila sa kanilang mga suki. Ayan, kung ikaw ay honest na nagtitinda, tindera, syempre ganun din ang aasahan mo na mamamalagi sa iyo yung mga suki, no, para sa iyong
binibenta o sa iyong mga produkto. Kaya malaking parte ito para sa awareness ng ating mga nagtitinda sa palengke. Yun naman pong SRP, sir, para po sa kaalaman ng ating mga mamimili. Ano po ang SRP at bakit ito mahalaga? Ang suggested retail price po. Yes, sir. Sige po, sir. Ang suggested retail price ay ipinatutupad ng kagawaran ng kalakalan at industriya upang magkaroon ng kaalaman kung ano yung magiging presyo ng ating mga basic necessities and prime commodities, at kadalasan sumusunod naman ang ating mga groceries and supermarket na minomonitor na hindi tataas dun sa suggested retail price. Ang suggested retail price po ay galing mismo sa ating mga manufacturers ng mga produkto ng basic necessities and prime commodities, at base sa pag-aaral ng kagawaran ng kalakalan at industriya, ito ay inaaprobahan. Pero may mga sitwasyon din na mangilan-ngilan na tumataas yung mga suggested retail price, then we can easily call the attention of the retailer or even the manufacturer. We will inform the head office and they will call the attention of the manufacturer. Bakit tumaas doon sa binigay na suggested retail price ng kagawaran na napag-agrihan naman with the manufacturer? Lahat po ba ng mga stores covered ng SRP o ng suggested retail price? Hindi po, DJ Tyrant. Sige. Okay. Ito po ay sa mga grocery stores natin, yung mga malalaking establishments natin, yung mga retailers din natin. Hindi po covered ng SRP yung ating mga maliliit na tindahan tulad ng ating mga sari-sari stores. Kasi alam naman natin na yung mga maliliit na stores natin tulad ng sari-sari store natin, nadadagdagan din yung tinatawag nating supply chain nila o yung expenses sa pagkuha nila sa kanilang mga ibebenta o yung mga products nila, kasi madalas kumukuha lang din sila sa mga malalaking grocery stores, mga retail stores, so hindi po sila covered doon, no? At syempre kailangan pa rin nilang magpatong para kumita, no, sa kanila. So ang SRP po natin ay covered po nito yung mga malalaking establishments natin ng mga grocery stores at mga retailers po. Ano naman po yung mga karaniwang reklamo ng mga mamimili sa mga palengke na inaaksyonan po ng DTI? Ayan, Sir Neil, ano daw yung mga common na reklamo sa inyo? Complaints, Sir Neil? Common complaints ng mga mamimili natin ay yung underweight talaga. So yung underweight talaga, kaya nga nagkaroon tayo ng ikot palengke para talaga yung mga weighing scale ng ating mga business establishment sa public market. So yung pinaka-common talaga ng mga reklamo ng consumer natin, yung kulang sa timbang. Maliban po ba sa DTI, may mga kasama ba tayo sa mga ikot palengke activities po natin? Ayan, Doc, PD, ano daw po, sino po daw yung mga ibang kasama natin na agencies pagdating sa ikot palengke program natin? For DTI Zambales, kasama po natin ang Local Price Coordinating Council na itinalaga, at importante po na nandito po yung iba't ibang ahensya o members ng Local Price Coordinating Council, and at the same time in local government unit headed by the Local Treasurer's Office at saka po yung Business Licensing Division ng Local Government Unit together with the Consumer Organization at ang kagawaran ng kalakalan at industriya. Ang Local Price Coordinating Council ay binubuo po ng Municipal Agriculture, Philippine National Police, Department, the Municipal Health Office, the DILG, at iba't iba pong mga ahensya, national government agencies na na-devolve sa local government unit. At ano po yung role ng mga mamimili sa tagumpay po ng ikot palengke? Neil? Ayan, wala.
Bigla yatang nawalan ng signal si na Sir Will. Okay. Para naman po sa mga mamimili natin, no, mahalaga po yung kanilang active participation. Katuwang po kasi nila katuwang po natin sila sa ating mga activities na tulad nito, no, sa pagbibigay alam sa atin. Kumbaga sila rin yung sa kanila rin manggagaling yung report, no, kung meron silang mga nakikitang paglabag o na-experience na paglabag o hindi makatarungang presyo, sila yung partner natin dito, no, primary partner natin sa mga ganitong advocacies natin. Lahat naman po tayo, kahit maging kami sa mga ahensya ay tinuturing pa rin kaming consumers, no? At syempre, bilang consumer, may responsibilidad po tayo na pwedeng maayos ang kalakalan at para na rin sa ating protection. Okay, at paano po ba maaaring magreklamo ang mga mamimili kung may overpricing o iba pang mga paglabag? Ayan. Maaari lamang po na tumawag sa DTI Consumer Care Hotline natin o 1384 natin. Pwede rin po tayong magpadala ng mensahe sa official Facebook page ng DTI at ng ating DTI Region 3 at ng ating mga provincial offices po natin. O pwede rin po tayong magpunta sa pinakamalapit na DTI Provincial Office o maging sa ating regional office naman po. Ano po ang mensahe nyo para sa mga... Yes, sa negosyo center. Opo. Sa mga negosyo centers po pala natin na nakatalaga sa ating mga mga munisipyo o city natin o maging sa mga major na malls sa ating mga lugar. At ano po yung mensahe nyo para sa mga mamimili at negosyante ukol sa ikot palengke? Ayan, siguro ibibigay ko na tong opportunity kay PDI. Doc Ike, ano daw po ang message natin sa ating mga mamimili at negosyante? Yes, isa sa mandato ng kagawaran ng kalakalan at industriya ay pangalagaan at protektahan ang ating mga mamimili and at the same time yung ating mga business establishment. For Zambales particularly, because tourism is one of the main industry of Zambales at ang mga turista ay kailangan din namin pangalagaan. Kaya as much as possible, yung physical aspect ng mga palengke dito po sa lalawigan ay patuloy na ginagawa. On the part of the department, patuloy po naming i-regulate, particularly yung business activity ng ating mga local markets upang lalong dumami pa ang ating mga turista at magkaroon ng magandang imahen ang Zambales in the tourism industry. Kung mapapansin po ninyo, ang aming statistics for the Ikot Palengke program for 2023, nakaikot po kami ng 9,547 stalls ang na-monitored namin. Pero ang mga defective weighing scales confiscated are 337 at saka yung mga weighing scales registered on the spot is 348. Pero noong 2024, last year, bumaba na po yung mga defective weighing scales confiscated. 208 na lang po from 337. At yung mga weighing scales registered on the spot ay 213 out of the 348 in the year 2023. So statistics will show na epektibo yung ginagawa naming visibility dito po sa ating public markets upang maserbisyuhan ang ating mga mamimili and at the same time ang ating mga turista at ang ating local establishment. And eventually the department is looking forward for a zero confiscated defective weighing scales in the whole market. Doon talaga magkakaroon ng healthy business environment dito po sa Region 3. Okay, just keep on doing a good job, Doc Ike. At ito na, mag-goodbye na po tayo. Ito na po yung pagkakataon para mag-shoutout po kayo. At simulan po natin kay Sir Neil John Fabay, Senior Trade Industry Development Specialist, DTI Zambales.
Sir Neil? Yung po, maraming salamat po sa pagpapaunlak niyo po sa segment of trade industry, sa mga kasama namin sa Region 3, sa DTI Zambales, sa lahat ng mga consumer organization, sa buong rehiyon, sa ating mga market masters. Maraming salamat po at tuloy po ang DTI Region 3 sa kanilang naumpisahang advocacy pagdating po sa Ikot Palengke program. Maraming salamat po. Maraming salamat, Sir Neil. At ngayon naman, pabatiin natin si Provincial Director DTI Zambales, Doc Enrique Ike Tacbad. Yes, shout out po sa aming mga Zambales Consumer Affairs Council, sa Provincial Local Price Coordinating Council, together with the Local Price Coordinating Council, ang ating Olongapo Zambales Market Masters Association, sa DTI Zambales Associates, sa ating DTI Regional Office. In behalf of our Assistant Regional Director, Ricky Simangan, and our Regional Director, Edna Dizon, maraming salamat po sa pagbibigay at pagpapaunlak na makasama po ang RW 95.1 ngayon pong umagang ito. At sa ating mga mamimili, let's all be vigilant. Sa ating mga business establishments, let's continue being responsible and honest in our transactions. Okay. Thank you at muli maraming salamat po. Maraming salamat din po, Doc Ike. At syempre, ang ating Information Officer, Sir Nerson Ray Romero. Nabanggit na ng dalawa lahat yung aking babatiin. So regards na lang sa lahat ng nandito sa regional office natin, syempre. At sa personally sa families ko sa Baguio and Ilocos, kumusta po lahat dyan. And to, of course, to my lovely wife, Rose Ann, ingat and see you later. I love you. Ay, yun eh. Yun yung mga last 3 words. Ang mahalaga doon, Doc Ike and Sir Neil. Okay. At dyan nagtatapos ang ating programa. Maraming salamat sa aming broadcast technicians na si Engineer JC Regala at CJ Bondok, ang aking kasay. At syempre, nakapiling po natin ng aking partner dito. Magbabalik maya-maya for Music Babad. Si Gio, thank you. And of course, yours truly, DJ Tyra. Nagtatapos po ang ating programang Ang Mamimiling Pinoy. Until next episode, dito lang po yan sa inyong Countryside Radio or W95.1 FM. Marami pong salamat and have a great day. Ang mga kuro-kuro na inyong napakinggan ay tanging opinyon po lamang ng mga panauhing tagapagsalita at hindi sa pamunuan ng himpilang ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.